araw po sa lahat ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Sa araw po na ito ay patuloy tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon na mababasa po natin sa aklat pa rin po ng Jeremias. But this is another chapter na, no? Chapter 42, verses 1 hanggang 22. Ito po ang sinabi sa atin ng salita ng Panginoon. Lumapit kay Jeremias si Joanan na anak ni Karia, si Asarias na anak ni Hosea, ang iba pang mga pinuno at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Ang pakiusap nila sa propeta, idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos, at ang lahat ng natirang ito, kakaunti na lamang kami ngayon tulad ng nakikita ninyo. Hilingin po ninyo na ituro sa amin ang nararapat naming gawin. Sumagot sa kanila si Jeremias, idalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang tugon niya. Wala akong ililingid na anuman. Sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh pag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Sa ayaw namin at sa gusto, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh, pagkat alam naming napapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh, kaya tinawag niya si Joanan, ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito, at ang lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, pagpapalain ko kayo at di ipapahamak. Itatanim at di bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamagang ipinadala ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, pagkat ako'y sumasa inyo at ililigtas ko kayo. Kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Datapwat kapag sinuway ninyo ang salita ni Yahweh na inyong Diyos, kapag hindi kayo mananatili rito at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto na paniniwala ang walang digmaan doon at di kayo magugutom. Ito ang sinasabi ko sa inyo, kayong nalabis sa Huda, kapag kayo pumunta sa nanirahan sa Ehipto, abutin kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng tagutom sa lahat ng pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Lahat na nirahan doon ay masasawi sa tabak at gutom at salot, walang magliligtas sa inyo. Sinabi pa rin ni Yahweh, kung paano ko ibubuhos sa Jerusalem ang aking puot, gayon ko ito ibubuhos sa inyo pag kayo'y pumaroon sa Ehipto. Kayo'y magiging tampulan ng pag-uyam, pagkahindik, pagsumpa at paghamak, at hindi na ninyo makikita ang lupaing ito. Akong si Yahweh ang magsasabi sa inyo upang sa inyo kayong nalabi sa Huda na huwag kayong pumunta sa Ehipto. Tandaan ninyo, mamamatay kayo kapag kayo'y sumuway. Si Jeremias ay sinugo ninyo upang dumalangin sa akin. Sinabi ninyo na inyong gagawin ang anumang sasabihin ko. Ipinahayag ko na sa inyo ito sa inyo ngayon, subalit hindi ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa tawak, tagutom at salot sa aking ipapadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Sa araw po na ito ay pag-uusapan po natin ang salita ng Panginoon na pinamagatang prayer request. Marami po tayong mga prayer request sa Panginoon, no? Pero minsan ba tayo nag-prayer request na kausapin tayo ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin? Madalas kasi sa prayer request, sinasabi natin, ipanalangin mo yung wala akong finances, yung mga problema natin yung sinasabi natin sa prayer request. Pero dito po ang mga grupong ito, ang kanila pong hinihiling ay ipanalangin na sila sana ay bigyan ng direksyon ng Diyos sa kanilang gagawin. Maraming mga tao kasi ang gumagawa ng sarili nilang direksyon. Gusto nila, sarili nilang kagustuhan masusunod. Pag sinasaway naman, sasabihin na, wag ka makialam, buhay ko to. Tapos sinasabi, Lord, I give you my life. Tapos sasabihin, buhay ko to, wag kang makialam. Marami pong mga taong gayon, no? Kung tayo po'y maglilingkod sa Diyos, ibigay po natin ang buhay natin sa Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Ibigay po natin sa Kanya ng
handa tayong sumunod. Kung magpe-prayer request man tayo, i-prayer request natin na gabayan tayo ng Diyos, nabigyan niya tayo ng tamang direksyon. At kung sasabihin man ito ng Diyos, susundin natin. Tulad ng sinabi ng mga kagrupo ni Joanna, sabi niya, Joanan, sinabi niya na gusto kong sumunod sa Diyos at kung ano man gusto niya sasabihin sa amin, gagawin namin. No, papayag man kami, gusto man namin ito o hindi, susundin namin siya. Kasi sa ayaw namin at sa hindi, yun yung sinabi niya, sa ayaw namin at sa gusto, yun pala yun. Susundin namin ang sasabihin ni Yahweh pagkat alam naming na mapapabuti kami. Kasi ang lahat po ng plano ng Diyos sa atin ay para rin po sa ating kabutihan. Kung may plano at programa ang Diyos, hindi yan para lang sa sarili ng Diyos, kundi para yan sa iyo. Madalas po kasi tayo ay sumusuway agad sa Diyos no? At tandaan niyo po ito, the moment po na tayo aalis, sabi niya po dito, kung aalis kayo, mananatili lang kayo sa inyong lupain at huwag kayong lumayas. Dahil kahit merong tagutom sa paligid, pero hindi kayo magugutuman. At sinabi niya, may pangako ako sa inyo Hindi ko kailanman kayo hindi ko kayo aalisan ng pagkain. Kung aalis kayo dito dahil natatakot kayo sa Babylonia, pupunta man kayo sa ibang bansa o sa ibang dako, doon rin kayo makakaranas ng problema. Doon rin kayo makakaranas yung kinatatakutan nyo, doon nyo masusumpungan. Gayon po, maraming Kristiyanong tumatakas mula sa iglesia. Akala nila masusumpungan nila ang kaligayahan doon sa mga gawain sa mundo o di kaya sa mga gawain sa labas. Akala nila ay nakaiwas sila mula sa problema, gayon pala nasasadlak tuloy sila sa mas malaking problema. Kaya po, wag po tayong umalis sa pananampalataya, wag po tayong umalis mula sa paglilingkod sa Diyos. Personally po, ito po ang aking pananaw, no? The moment na hindi tayo susunod at susuway tayo sa Diyos, ang akala natin at iniisip ay napapabuti tayo, nako, napapasama patuloy. Bakit? Sariling kagustuhan na natin ang ating sinusunod at hindi na natin sinusunod ang Diyos. Kaya po ang challenge ko sa maraming Kristiyano, wag po nating hayaan na umalis tayo mula sa presensya ng Diyos. At sabihin natin, wag muna tayo magsimba. Punta muna tayo ng mall ngayon, no? Piliin natin yung sarili nating kagustuhan. Ano pong nangyayari? Madalas, di po ba napapahamak tayo? At madalas po, mga kapatid, na nangyayari ay nahuhuli ng pulis kasi wala ngang papel, di ba? Dito sa Jordan, ganun po ang nangyayari, madalas. Dahil sa ating sariling mga kagustuhan. Kaya po, nais ko pong iparating sa inyo, kung ang Diyos, kung tayo po ay magkakaroon ng prayer request, sana po maging prayer request natin ay, Lord, gabayan mo ako sa tama kong gagawin. At kung ano man yung gusto mong gagawin ko, ay susundin ko. At ang utos po ng Diyos ay ganito, manatili ka. Huwag kang umalis. Huwag kang humayo. Dahil iniisip mo, sana makatakas ako sa lugar na ito para at least naman lang maging malaya ako. At yung mga kinatatakutan mo, siya lang din ang sasalubong sa'yo sa lugar na pupuntahan natin. Bakit? Dahil kung hindi tayo nakapasa dito, hindi rin tayo papasa sa ibang lugar. Kung sa 1+1 hindi tayo nakapasa, tandaan natin, back subject natin yan. Babalikan at babalikan natin yan, kapatid. Kaya po ang challenge ko po sa lahat ng mananampalataya ay kung meron tayong prayer request, i-pray natin o ihingi natin na prayer request. Sila nag-prayer request kay Jeremias na sana gabayan sila ng Panginoon at bigyan sila ng tamang direksyon sa kanilang gagawin. Minsan po gustong sa sarili natin gusto bilang tao kasi meron tayong meron tayong pagiging rebelde naging rebelde tayo sa Diyos. Hindi tayo sa tao naging rebelde. The moment na hindi natin sinusunod ang pastor, hindi tayo sa tao naging rebelde tayo sa Diyos. Maging ako man po, kung hindi ko susundin sila pastorin at saka sisterin, hindi ako naging rebelde sa kanila. Ako po yung naging rebelde sa Diyos. Kailangan ko pong sundin ang kalooban ng Diyos kung ano po ang purpose at plano ng Diyos. At kung iiwas man ako sa lugar na bansa o sa bansang ito, ang kinatatakutan ko ay makukuha ko rin po sa ibang bansa. Dapat po ay ayusin ko ang bagay o ang mga bagay na ginagawa ko rito at gawin ko ang pinaka-the best ko bago ako ilipat ng Diyos sa isang lugar na gugustuhin ko. Kaya po, my challenge for you is, kung sinabi ng Diyos na manatili ka, mananatili ka. At kung sinabi ng Diyos na aalis ka, aalis ka. Bakit? We have to follow the voice of God. Higit nating susundin ang busis ng Diyos kaysa busis natin. At huwag naman sana tayo maging rebelde sa Diyos at huwag nating sariling kagustuhan lang ang sinusunod. At huwag tayo maging rebelde sa mga salita ng Diyos at sa utos ng Diyos sa buhay natin. Let's follow God. If we have to have a prayer request, request that God will guide you on the things that you have to do. God bless po at magandang araw. Minsan pa, ito po si Uji Solitario na muling nagpapaalala na sa araw-araw na pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna
today. God bless po at magandang araw sa atin.